Sa gitna ng makapal na alikabok at mga nagliparang piraso ng bato mula sa pagguho, narinig ang isang tinig na puno ng pagmamalasakit at pag-aalala. Tumawag si Dumpil at nagtanong kay Sorayang kung maayos ba ang kanyang kalagayan at kung siya ay nasaktan ba ng matindi. Ay nalalayan at tinulungan ni Dumpil si Sorayang na makatayo ng maayos, habang si Sorayang ay sumagot ng seryoso at matatag, na sinasabing hindi iyon ang pinakamahalagang bagay at huwag muna nilang intindihin ang kanyang kalagayan. Bumaling si Sorayang kay Dumpil at nagtanong kung ano na ang nangyari sa mga kasapi ng Angkangtang at kung nasaan sila ngayon. Agad naman itong sinagot ni Dumpil na sinasabing sila ay papalapit na at nasa humigit kumulang 100 metro na lamang ang layo mula sa kanilang kinalalagyan. Sa malayo, makikita ang dumarating na hukbo ng mga tao, at sa isipan ni Sorayang ay malinaw na naunawaan na ito na sila na ang huling bahagi at ang huling piraso ng palaisipan na kailangan upang wakasan at tapusin na ang lahat ng sigalot at labanan. Habang lumapit si Goldie at nakatayo sa tabi ni Sorayang, sa kanyang isipan ay mariing sinabi na wala ng pangalawang pagkakataon at wala ng pagkakataon na magkamali pa. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon at kung mabibigo sila ngayon ay wala na silang ibang pag-asa pa. Sa kanyang isipan ay muli niyang itinakda at sinabi sa kanyang sarili na kailangan niyang talunin at labanan silang lahat sa isang pagkakataon lamang at sa isang hampas lamang. Mabilis na sumugod at lumipad paitaas si Sorayang habang sumisigaw at tinatawag si Dumpil na sumama at sumunod sa kanya. Si Dumpil ay agad na sumunod at tumakbo kasama niya, hawak ng mahigpit ang kanyang espada. Sa kabilang panig, ang pinuno ng Angkangtang ay sumigaw ng buong galit at puot, at hinahamon silang lumapit at sumugod dahil handa siyang harapin silang lahat. Tinawag niya silang mga hamak na nilalang ng samahan ng demonyo. Sa isang iglap, ang pinuno ay sumigaw ng pangalan ng kanyang pamamaraan at lumabas ang dambuhalang dami ng matutulis na bagay na parang ulan na humahampas at tumatalon sa paligi. Tinawag niya itong buhos ng karayom ng bulaklak ng peras, at ang bawat isa ay mabilis at matulis, kayang tumagos at pumutol ng kahit ano. Sa gitna ng ulan ng mga matutulis na bagay, si Dumpil ay mabilis na humampas gamit ang kanyang espada, lumilikha ng dambuhalang alon at pader na hamarang at tumaboy sa lahat ng humahampas sa kanila. Ang dalawang pinuno ng Angkangtang ay parehong gulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nagsalita si Joan ng may pagkamangha at takot, na sinasabing na itaboy ni Dumpil ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan gamit lamang ang isang kilos at teknik. Ang kanyang kasama naman ay lumingon at nagtanong ng mabilis at puno ng pag-aalala kung nasaan na ang isa pa nilang kalaban, dahil bigla na lamang itong nawala sa kanilang paningin. Sa isang iglap, lumitaw mula sa itaas ang isang espada na napapaligiran ng mapulang liwanag at usok, na bumabagsak ng napakabilis at puno ng lakas. Bago pa sila makagalaw, tumama at tumagos ang espada sa balikat ng ikalawang pinuno, na nagdulot ng pagkabigla at napabulalas siya ng sigaw dahil sa bigat ng pagtama at takot na maramdaman niya. Ang pinuno na tinatawag na guro ng madilim na ulap ay napabagsak sa lupa dahil sa lakas ng tama, habang si John ay lumapit agad upang tulungan siya. Sumigaw siya ng may matinding pag-aalala at tinanong kung maayos ba ang kanyang kalagayan at kung siya ay nasaktan ba ng malubha. Nakahiga sa lupa at puno ng sakit, ang guro ay pilit na ngumiti at nagsalita ng mahina ngunit matatag, na sinasabing huwag siyang intindihin at huwag mag-alala sa kanya. Dagdag pa niya, inutusan niya si Joe na alisin at talunin muna ang mga kalaban na nakaharap sa kanila, dahil alam niyang ito ang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Ngunit biglang nagsalita si Sorayang at sinabing na hindi mamamatay ang sinumang naririto. Ang lahat ng mga tauhan ng Angkangtang ay sabay-sabay na napalingon at nagulat, habang ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng matinding pagtataka. Kasabay nito, at tinutukan ng espada sa leeg si Joan at sumigaw siya at iniutos sa lahat na huminto at tumigil. Mahigpit niyang hinawakan ang buhok ni John at nagsalita siya ng malamig at banta, na sinasabing mas mabuting makinig at sumunod silang mabuti sa kanyang sasabihin. Dahil ito na ang tanging paraan upang hindi sila mapahamak ng lubusan. Lalo pang tumindi ang banta ni Sorayang habang nagsasalita siya ng mas matalim at puno ng puot, na sinasabing kung hindi sila makikinig at susunod ay huhugutin niya ang mga mata ng kanilang pinuno at kakainin at dudurugin ito sa harapan nilang lahat. Ang pinuno ay nanginginig na sa takot at walang magawa. Muling nagsalita si Sorayang ng may matinding galit at paalala, na sinasabing binalaan at sinabi na niya sa kanila noon pa man na huwag lumapit at huwag sumugod sa kanya. Ang mga tauhan ay nakatayo lamang at hindi makagalaw, puno ng takot at pagkalito habang nakatingin sa kanilang nakabihag na pinuno. Mahigpit na hawak ni Sorayang ang buhok ng pinuno, habang ang pinuno ay umuungol sa matinding sakit at hirap. Lumuluha at tumutulo ang laway mula sa bibig dahil sa tindi ng nararamdaman. Sa di kalayuan, sumigaw ng galit at puot ang ikalawang pinuno. Tinawag niyang masama at halimaw si Sorayang at inutusan itong pakawalan agad ang kanilang pinuno.
Hindi nilinggan ni Sorayang ang sumigaw, bagkus ay tumingin lamang siya ng malamig at walang emosyon sa espadang kanyang hawak na may bahid pa ng dugo, nagsalita siya ng mabagal at walang interes, sinasabing hindi niya talaga nais gawin at kainin ang banta na kanyang nabanggit kanina. Sumigaw ang ikalawang pinuno at nagmakaawa na huminto na ito, at tinanong kung ano ba talaga ang nais at kailangan ni Sorayang. Si Sorayang ay ngumiti ng bahagya habang dahan-daang ibinaba ang espada, sinasabing sa wakas ay nakinig na rin sila at akala niya ay maghihintay pa sila hanggang sa gawin niya ang kanyang banta. Pagkatapos ay tinanong niya si Dumpil kung sila lamang ba ang naririto na kabilang sa hukbo ng luntiang hari. Ang tanong na iyon ay nagdulot ng matinding gulat at pagtataka sa ikalawang pinuno, sa isipan niya ay hindi siya makapaniwala at nagtaka kung paano at saan nalaman ni Sorayang ang tungkol sa pangalan at pagkakakilanlan ng kanilang pangkat, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot, at dahan-dahan siyang tumango at sumagot ng mahina at nanginginig na oo at tama ang kanyang hinala. Habang nakahawak sa isang maliit at bilog na bagay sa kanyang palad, sa isipan niya ay napagtanto niyang ito ay isa palang patibong at bitag mula pa sa simula, mabilis niyang pinagpasyahan at sinabi sa sarili na kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito at ang bagay na hawak niya upang iligtas at mailabas ang kanilang pinuno mula sa panganib, kahit na alam niyang mapanganib ang gagawin niya. Bago pa man niya magawa ang kanyang plano, biglang kumislap at umilo ng pula ang mga mata ni Sorayang at mabilis niyang itinama ang dulo ng espada sa balikat ng pinuno, sumigaw ng malakas at takot ang pinuno dahil sa sakit at gulat, habang ang iba naman ay sumigaw at nagtanong kung ano ba ang ginagawa nila at kung bakit sila kumikilos ng ganoon. Tiningnan ni Sorayang ang taong sumubok kumilos at nagsalita ng matalim, sinabi niya na sinubukan nilang gumamit ng lason laban sa kanya, nanlaki ang mga mata ng ikalawang pinuno sa gulat at takot, hindi makapaniwala na nahalata at nalaman agad ni Sorayang ang kanyang lihim na kilos at plano. Muli na namang nagsalita si Sorayang, sinasabing kahit ano pa man at anong uri ng lason iyon ay sigurado siyang walang epekto at hindi gagana sa kanya, dagdag pa niya, nagpahayag siya ng kanyang pagkainis at galit dahil sa ginawa nilang pagtatangka, at binalaan silang huwag nang umulit pa dahil kung hindi ay tiyak na mawawala ng paningin at mabubulag ang kanilang pinuno dahil sa kanyang gagawin. Tinitigan sila ng diretso ni Sorayang, at sinabing ito na ang huling pagkakataon at huling beses niyang magtatanong, muli niyang inulit ang tanong kung sila lamang ba at wala ng iba pang kasapi ng angkangtang ang naririto at nakadikit sa labanang ito. Sa isipan ng ikalawang pinuno ay nagkaroon siya ng matinding gulo at takot, at sinabi niya sa sarili na sampain man at ano pa man ay tiyak na mamamatay ang kanilang pinuno kung siya ay magsisinungaling at magtatago ng katotohanan, habang napuno na siya ng pawis sa mukha, at puno ng pag-aalinlangan at matinding takot na siya ay napilitang magdesisyon kung sasabihin ba ang totoo at itatago pa rin ito. Sa gitna ng malawak at mabatong kabundukan, makikita ang mga hukbo ng angkangtang na nakaposisyon sa iba't ibang bahagi ng kabundukan ng Ilaw. Nagsalita ang ikalawang pinuno at ibinunyag na ang hukbo ng madilim na hari ay nakatalaga at nakahimpil sa hilagang bahagi ng bundok. Sa pagkakarinig nito, sumagot si Sorayang na puno ng panghuhula at pagkaunawa, sinasabing narito na silang lahat kasama ang nasabing hukbo, ang dalawang pangunahing puwersa ng kanilang angkan, at malinaw niyang naintindihan na hindi sila nagtiwala at nagdududa sa katapatan ng tahanan ng mga halimaw. Tumingin ng diretso at seryoso si Sorayang sa mga kaharap niya, at walang paligoy-ligoy na nagsalita at ibinigay ang kanyang utos. Malinaw at matatag niyang sinabi na nais niyang dalhin nila ang hukbo ng madilim na hari at isagawa ang pagtambang at paglusob sa tahanan ng mga halimaw. Sa mungkahi at utos na iyon, sumigaw ng malakas at puno ng galit at paghamon ang ikalawang pinuno ng angkangtang, buong puot at hindi makapaniwala niyang sinabi na kung nais nilang makipagkasundo ay dapat magbigay sila ng tamang at nararapat na alok, at tinawag niyang katawa-tawa at walang kabuluhan ang sinasabi at ipinapagawa ni Sorayang. Ngumisi lamang si Sorayang at tinitigan sila ng may pagdududa at pang-aasar habang nakahawak ng mahigpit sa kanilang nakabihag na pinuno, mahina at may halong pangungutya siyang nagsalita at nagtanong kung sigurado ba silang hindi nila sinasabi iyon dahil lamang sa takot silang matalo at mabaigo sa labanan. Bilang sagot, sumigaw pabalik ang ikalawang pinuno na puno ng pagmamalaki at galit, tinawag na kalokohan at walang katotohanan ang sinabi ni Sorayang, at mariing iginiit at sinabing hinding-hindi matatalo at mapapahamak ang kanilang angkan laban sa tahanan ng mga halimaw. Lalong lumawak ang ngisi ni Sorayang habang kumikinang ng pula ang kanyang mga mata, at mariing at matalim na sinabi na kung ganoon at kung talagang naniniwala sila sa lakas nila ay patunayan nila ito.
Ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang kondisyon at alok, sinasabing bibigyan niya sila ng kalahating araw upang kumilos, sinabi rin niya na may isang pangkat mula sa tahanan ng mga halimaw na patungo at dadaan mula sa hilaga patungo sa gubat ng hindi mabilang na halimaw, dagdag pa niya, nangako siyang pakakawalan at palalayain niya ang kanilang pinuno kung magagapi at matatalo nila ng lubusan at parusahan ang pangkat na iyon, sa pagtatapos, nagtanong ang ikalawang pinuno kung paano at saan sila kukuha ng katiyakan at tiwala sa kanyang sinabi, at sumagot si Sorayang na nasa kanila ang pagpili at pasya, ngunit tiniyak niyang tapat siya sa kanyang salita. Binanggit ni Sorayang ang isa pang mabigat na dahilan at alok, sinasabing nasa kanilang bilangguan at nakakulong ang guro ng palasyo ng Lason at Dragom kilalang kapatid ng kanilang pinuno, sigurado siyang alam at batid nila ang katotohanan iyon, at bilang karagdagang pabor at gantimpala ay ipinangako niyang palalayain din nito ang nasabing guro kapag nasunod at nagawa nila ang kanyang utos. Lumingon si Sorayang sa kanila at muling nagsalita ng may pagmamalaki at panghihikayat, nagtanong kung hindi ba maganda at nakabubuti ang kanyang inaalok na kasunduan, lalo pat ang taong kanyang babawiin ay sariling kapatid ng kanilang pinuno. Sa gitna ng matinding pag-aalinlangan at takot, ang ikalawang pinuno ay puno ng pawis at takot, nagtanong si Sorayang kung ano na ang kanilang gagawin at pasya, at inutusan silang magpasya na agad dahil nauubos na ang oras at bawat sandali ay mahalaga. Biglang sumigaw ang pinuno, mariing siyang nagbabala at nagsasabing huwag nilang tanggapin at huwag sumang-ayon sa alok na iyon. Tinitigan lang sila ni Sorayang. Habang muling nagsalita ng mahina ang pinuno, nagtatanong kung paano sila magkakaroon ng tiwala at paniniwala sa mga miyembro ng samahang demonyo, dahil ayon sa kanya ay hindi sila mga taong mapagkakatiwalaan at kilala sila sa pagiging tuso at mapanlinlang. Sa ibang bahagi ng kagubatan, matinding labanan ang nagaganap, isang malakas na tinig ang dumagundong sa paligid, tinatawag at pinupuri ang pangalan ng hukbong tinatawag na Berserk Demon Squad, habang isa pang utos ang ibinigay na mahigpit na nagbabawal sa sinuman na umatras at umalis sa pwesto. Sa gitna ng magulong labanan, patuloy ang pagpapalitan ng mga hampas at sumbatan, ang mga pinuno ay sumisigaw ng mga utos, isa rito ay ang mahigpit na paalala na panatilihin ang kanilang pagkakaayos at huwag maghiwa-hiwalay upang hindi sila matalo. Nakamasid si Hungrian at puno ng pagkabahala ang mukha habang tumitingin sa dami ng mga kalaban, sa kanyang isipan ay malinaw na napagtanto at sinabi na napakarami nilang kaharap at halos hindi na nila kayang labanan ang dami nito, dagdag pa niya, alam niyang kung matatalo sila sa labanang ito, walang makakapigil sa mga kaaway na dumiretso at sumugod patungo sa kinaroroonan ng kanilang batang Ginoo, at ito ang bagay na labis niyang kinatatakutan at ayaw na ayaw mangyari. Lumingon ang general kay Hungrian at sinabi na hindi na sila makakatagal at hindi na nila kayang pigilan ang mga kalaban ng matagal pa, kaya't kailangan na nilang umatras at lumayo doon, ngunit matatag pa ring tumanggi at sumagot si Hungrian, nagsasabing kaya pa nilang manatili at lumaban ng kaunti pa at huwag munang susuko. Biglang napansin ng general ang isang kakaibang pakiramdam at enerhiya sa paligid, sinasabi niyang pamilyar sa kanya ang uri ng kapangyarihan at damdaming iyon at tiyak na naramdaman at nakita na niya ito noon pa man. Naintindihan niya kung ano ito at mabilis na nagsalita ng may matinding gulat at pagkabigla, na binanggit na ito ay walang iba kundi ang hukbo mula sa angkang Sichuan Tang, sa kanilang harapan ay lumitaw ang pangkat na ito na mabilis na tumatakbo papalapit, at ang mga nakakita ay hindi makapaniwala at napabulalas ng kanyang isipan, na nagtatanong at nagdududa kung bakit at paano at naririto rin sila at kung pati ba naman sila ay kakalabanin din nila. Habang nakamasid, nagsalita si Hungrian na puno ng pagtataka, sinasabing kakaiba ang kilos ng mga ito dahil tila hindi naman sila papunta sa kanilang kinaroroonan, sumang-ayon ang general at nakita rin niya ang parehong bagay, at pareho nilang napagtanto at nasabi sa isip na may ibang direksyon at ibang patutunguhan ang mga ito na hindi nila inaasahan at hindi para sa kanila. Biglang sumigaw ng buong lakas at puot ang ikalawang pinuno ng angkang Tang habang tumatakbo, ibinubunyi ang kanilang utos na lusubin at talunin ang lahat ng kabilang sa tahanan ng mga halimaw, malinaw ang kanyang utos na walang dapat makatakas. Bumalik sa kanyang alala kanilang pag-uusap, mariing nagbabala ang pinuno at sinasabing huwag nilang tanggapin at pagbigyan ng alok na inihain nito. Buong pagdududa at galit niyang itinanong kung paano sila magkakaroon ng tiwala sa mga miyembro ng samahang demonyo, dahil ayon sa kanya ay kilala sila sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan at tuso, dagdag pa niya, mariing itinanong kung inaakala ba nilang ipagkakaluban sila ng awa kung sila ay magmamakaawa at susuko, dahil alam niyang walang habag ang mga ito. Ngumisi lamang si Sorayang at tinitigan sila ng diretso, sinabi niyang nakawiwili ang kanilang ginagawa, dahil alam niyang ang utos at pasya ay nagmumula mismo sa loob ng kanilang sariling hanay,
mariin niyang ipinaalala na 20 taon na ang nakararaan, sila rin ang lumipol at nagwasak sa nayo ng luntiang liwanag sa Sichuan. Dagdag pa niya, idinagdag niyang winasak at nilipol din nila ang mga mas maliliit na sekta tulad ng sekta ng talam ng buwan at sekta ng mandirigmang talam, at ginawa lamang nila ang lahat ng ito upang subukan at patunayan ang bisa ng kanilang mga lason. Sa pagkakarinig ng mga katotohanang iyon, nanlaki ang mga mata ng pinuno sa matinding gulat, habang tumutulo ang kanyang pawis mula sa kanyang noo, nanginginig at hirap na itinanong niya kung paano at saan nalaman ni Sorayang ang lahat ng mga nakatagong bagay at pangyayaring iyon. Sa gitna ng katahimikan at pagkabigla, biglang nagsalita ang ikawalang pinuno at sinabi niya na tinatanggap niya ang alok at kasunduan. Ang kanyang desisyon ay nagdulot ng matinding gulat at pagtutol sa pinuno. Humarap ang ikalawang pinuno at seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita, sinabi niyang aalis muna siya at nangakong babalik agad siya sa lalong madaling panahon. Bago siya umalis, muling nagsalita ang ikawalang pinuno at buong puot na sinabi ang kanilang pasya at plano, na sila ay tatanggo at papatayin silang lahat hanggang sa huli. Bilang sagot, sumagot si Sorayang ng maikli na mabuti at sinasang-ayunan ito, ngunit dagdag ng ikalawang pinuno, binanggit niyang hindi patas at hindi balanse ang kanilang ginawang palitan at kasunduan, dahil alam niyang mas malaki ang makukuha niyang pakinabang kaysa sa kanila. Lumingon si Dumpil kay Sorayang at nagsalita ng mahinahon, sinasabing malinaw na nakikita niyang pinahahalagahan at itinuturing nilang mahalaga ang isang tiyak na eskrimador. Iminungkahi niya na dalhin at gawin itong bihag upang magkaroon sila ng karagdagang hawak at kapangyarihan laban sa kanila. Bilang sagot, sumagot si Sorayang ng may kumpiyansa, sinasabing huwag itong alalahanin at ayos lamang ito. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang espada sa ilalim ng braso ng kanilang pinuno. Kasabay nito ay mabilis niya itong pinutol ng walang pag-alinlangan. Isang matinis at nakabibinging sigaw ang kumalabog sa buong paligid habang tumalsik ang dugo sa himpapawid. Ang tauhan ng angkangtang ay nanlaki ang mga mata sa matinding gulat at takot. Lumitaw ang mukha ni Sorayang na puno ng nakakakilabot na liwanag na pula sa kanyang mga mata, mahina ngunit puno ng panunuya at hamon siyang nagtanong kung tinatawag ba nilang patas ang kanilang kasunduan at palitan. Ang ikalawang pinuno ng angkangtang ay nanginginig sa takot habang nakatingin kay Sorayang, na muling nagsalita at binago ang nilalaman ng kanilang kasunduan. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Sorayang na tinatanggal at inaalis na niya sa usapan ang guro ng palasyo ng lason at drogam. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada na kumikinang ng madugong kulay, mariing nagbabala si Sorayang, sinabi niyang tiyak na mamamatay ang kanilang pinuno kung hindi sila aalis at lalayo agad sa loob lamang ng 3 segundo. Dahan-dahan at mariing binilang ni Sorayang ang unang segundo, ang talim ng kanyang espada ay nakadikit na ng husto sa leeg ng nakabihag na pinuno, na halos hindi na makahinga sa takot at sakit. Sinundan ito ng pangalawang bilang, at ang mukha ni Sorayang ay nanatiling seryoso at walang awa, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga kalaban. Sa ilalim ng matinding presyon, ang nakabihag na pinuno ay halos mawalan na ng malay habang ang espada ay lalong dumidiin sa kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata ng ikalawang pinuno at tumulo ang pawis ng malakas mula sa kanyang noo habang nakamasid sa nangyayari. Sa huli, ang ikalawang pinuno ng pangkat ay sumigaw ng malakas at nagbigay ng utos, tinatawag ang lahat ng kabilang sa hukbo ng luntiang hari na sumunod at sumama sa kanya. Tinitigan ni Dumpil ang mga papalayong kalaban at nagsalita ng may pagkamangha, sinabi niyang ang mahusay na mandirigma mula sa angkangtang ay ganap na nadaig at napahina dahil sa masidhing kapangyarihan at masamang enerhiya na nagmumula kay Sorayang. Ipinaliwanag pa niya na minsan ay napakalakas ng enerhiya na ito na nagiging sanhi ng pagkatigil at pagkawala ng galaw ng sinumang kaharap. Dagdag pa niya, hindi pa niya nakita noon kahit sinong may kasing galing at husay na mandirigma na naapektuhan at napahina ng ganoon kalubha. Tinitigan ni Dumpil ang papalayong hukbo habang puno ng pagkamangha, ipinaliwanag niya sa sarili na ang pinuno ng angkangtang ay labis na nadaig at nabigla ng masidhing kapangyarihan at masamang enerhiya na nagmumula sa kanyang Panginoon, hanggang sa puntong hindi man lang nito namalayan na sumusunod na pala ito sa bawat utos at kilos na nais ni Sorayang. Dagdag pa niya, ipinahayag niyang nakapanghihilakbot ang kakayahang kontrolin at impluwensyahan ang ibang tao gamit lamang ang isipan at kalooban, at nagtapos siya sa pagbabanggit na hindi man lang kinailangan ni Sorayang na itaas at igalaw ang kanyang kamay upang magawa ang lahat ng iyon. Lumingon si Dumpil kay Sorayang habang puno ng paghanga, sinabi niya na matagumpay na nagawa ng kanyang Panginoon ang isang dakilang bagay, na mapaglaban at magkaharap ang angkangtang laban sa kanilang sariling kakampi na tahanan ng mga halimaw. Inamin niyang labis siyang namangha at nagulat, dahil bagamat alam niyang may nakahandang plano ang kanyang Panginoon, hindi niya inakalang gagamitin at gagamitan pa nito ng ganitong paraan ang angkangtang upang pabagsakin at talunin ang kanilang kalaban.
Mariing nagbigay ng utos si Sorayang at sinabi niya manatili lamang ito sa kanyang tabi at huwag lalayo, sa kanyang isipan at damdamin ay sumiklab ang matinding galit at puot, habang kanyang inaalala at sinasabi sa sarili ang kahambugan at kabastusan ng mga kalaban, buong galit niyang inisip na kung paano sila ng ahas at nagtangkang bihagan at gamitin si Dumpil bilang panakot, at sinumpa niya ang kanilang mga pangalan dahil sa kapangahasang iyon. Lumipat ang tagpo sa malawak at mabatong kabundukan, kung saan makikita ang matayog na mga bato at lunti ang mga puno na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa gitna ng kapatagan, hinarap niya si Gangwei at buong dignidad niyang sinabi na tinupad at ginampanan niya ang kanyang bahagi sa kanilang kasunduan at pangako, buong paggalang na nagpasalamat si Gangwei kay Sorayang. Mariing nagbigay ng utos si Sorayang kay Gangwei, na sinasabing umalis na ito agad at ilayo ang kanyang kapatid sa lugar na iyon, ipinaliwanag niyang hindi ito ang tamang panahon at hindi dapat na madawit at masangkot pa ang palasyo ng yelo sa mga gulo at labanang ito, nangako rin siya na tatapusin at aayusin pa niya ang mga natitirang gawain at usapin doon, at sinabing susunod at sasama siya sa kanila kapag tapos na ang lahat upang magkita muli. Ngunit matatag at hindi kumikilos si Gangwei, at buong paggalang ngunit matibay na tumanggi at sinabing hindi niya magagawa ang utos na iyon, humingi siya ng kaunting paghihintay at pasensya, at nangakong ilalagay lamang niya ang kanyang kapatid sa isang ligtas at tiyak na lugar, at agad ding babalik sa piling ni Sorayang upang tumulong at samahan ito. Hindi na nakasagot pa si Sorayang dahil mabilis na tumalon at lumipad palayo si Gangwei, papunta sa kabilang bahagi ng kabundukan, na pabuntong hininga na lamang si Sorayang at tinawag ito sa kanyang palayaw na yelo, at sa kanyang isipan ay inamin niyang sadyang matigas ang ulo at hindi madaling suwayan si Gangwei. Biglang umungol ng malakas at matindi si Goldie, na parang nagbababala at nagpapalam ng isang bagay na mahalaga, lumingon si Sorayang at tinawag niya si Goldie, at mahinahong nagtanong kung ano muli ang nakita at naramdaman nito at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang gawi at pag-uungol. Sa kinaroroonan ng dambuhalang tigre, nagtatakang nagtanong si Sorayang kung ano ang ginagawa ng hayop na iyon doon at kung bakit naroroon ito, ipinaliwanag ni Dumpil na ito ang tanyag at kilalang hayop na alaga at kasama ng guro ng tahanan ng mga halimaw, at hula niyang sinubukan nitong habulin at sundan sila ngunit sa daan pa lamang ay napagod at napilitang huminto at magpahinga dahil sa bigat ng paglalakbay, habang ang dambuhalang tigre ay nanatiling tahimik at walang kibo, habang sila ay nakamasid lamang mula sa malayo. Habang nakatayo sa tabi ng nakahigang dambuhalang tigre, nagtanong si Dumpil kay Sorayang kung ano ang nais niyang gawin nila sa hayop. Ipinaliwanag ni Sorayang na dahil nabagsak ito at naipit sa ilalim ng malalaking bato kanina, malamang ay hindi na ito makakagalaw at makakakilos kahit na magising pa ito mula sa malalim na pagtulog. Bumalik ang alaala ni Sorayang sa nakaraan, at tinanong niya si Dumpil kung naaalala pa nito ang mga lobo na kanilang nakaharap noong una nilang pagpunta sa tahanan ng mga halimaw. Sumagot si Dumpil inamin na naaalala niya ng mabuti ang mga nilalang na iyon dahil ang lakas at giting ng mga ito ay kapantay at kasing husay ng mga dakilang mandirigma na nasa tuktok ng kanilang kakayahan. Sa muling pagbabalik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Sorayang na ang tigring ito ay higit na mas malakas at mas makapangyarihan pa kaysa sa mga lobong iyon, inilarawan niya na bagamat mas malaki ito kaysa sa karaniwang tigre, ang kanyang bilis, tibay, at lahat ng iba pang kakayahan ay nasa antas na hindi karaniwan at higit pa sa inaasahan ng sinuman. Lumapit si Sorayang at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng tigre, at seryosong sinabi na ang nilalang na ito ay buhay na bunga at kinalabasan ng buong karunungan at mahika ng tahanan ng mga halimaw. Ang kanyang palad ay kumikinang ng mapulang liwanag habang dumidikit ito sa balahibo ng hayop na sinisiyasat at inaalam ang bawat bahagi ng pagkakabuo nito, kasabay nito ang dambuhalang tigre ay umungol ng mahina. Sa pamamagitan ng kanyang pakiramdam at kapangyarihan, nalaman ni Sorayang na ang pinakasentro at pinagmumulan ng lahat ng mahikang iyon ay nakatago at nakapaloob mismo sa loob ng ulo ng tigre. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, nagtaka at nagtanong si Sorayang sa kanyang sarili kung bakit at paano napakahina at napakasama ng pagkakagawa at pagkakabuo ng ganitong uri ng makapangyarihang mahika. Dagdag pa niya, sinabi niyang hindi magiging mahirap at komplikadong bagay na sirain at alisin ito, at inihalin tulad niya ang gawain sa simpleng pagtanggal at paghihiwalay ng isang masamang parasito na nakakapit at sumisira sa katawan ng ibang nilalang. Ipinaliwanag pa niya na ang sentro at puso ng mahikang ito ay binubuo lamang ng puro at nakapalang enerhiya, at dahil dito ay wala itong tunay na anyo o katawan. Sinabi niyang dahil sa katangiang ito, hindi na niya kailangan pa ng mga mahalagang gamot at espesyal na sangkap na karaniwang kailangan kapag nagtatanggal ng mga parasito sa dugo at katawan.
Sa mas malalim na pagsusuri, natuklasan ni Sorayang na ang sentrong iyon ay nakakonekta at nakatali ng diretsahan sa guro ng tahanan ng mga halimaw. Sinabi niyang ang guro ang pilit na nagpasok at naglagay ng kanyang sariling uhaw sa dugo at puot sa loob ng hayop, at ito ang dahilan kung bakit nagiging mabangis at walang tigil sa pagpatay ang nilalang. Nagtanong siya ng may halong puot at awa kung pinalaki at itinuro ba rin sa hayop na ito na maging kasangkapan at gamit lamang ng ibang tao, tulad ng kanyang sariling nakaraan. Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraang buhay, sa isang madilim at maruming lugar, kung saan maririnig ang nag-aagawan at nag-aaway, biglang may sumisigaw at nag-uutos na kumain at ubusin nila ang lahat na nasa harapan, tinatawag silang mga salot at mga maninira, dagdag pa ng tinig, ipinaalala nito na nabubuhay lamang sila at mayroon silang kinakain dahil sa awa at kagandahang loob ng pinuno ng matuwid at makalangit na alyansa, at dapat nilang tandaan iyon habang sila ay kumakain. Isang bantay ang sumigaw at sinabi na ang lahat ng makakain nila sa araw na iyon, dapat nilang ubusin at kainin agad habang mayroon pa. Nagmamadaling kumain si Chan Hanji ng kaunting pagkain na nakuha nila, habang ang iba pang mga bata ay nakapaligid sa kanya, lahat sila ay naghihirap at nagugutom. Sa gitna ng katahimikan, bigla siyang sumigaw at tumawag ng tulong, tinatawag ang isang kagalang-galang na tao, umaasang may makakarinig at makatulong sa kanilang masamang kalagayan. Isa pang batang lalaki ang lumapit sa mga rehas, mahigpit na nakakapit dito habang lumuluha at humahagulgol. Buong pagmamakaawa niyang sinabi sa mga bantay na palayain na siya at hayaan siyang umuwi dahil matagal na siyang nawawala at gusto na niyang makabalik sa kanyang tahanan. Lalong tumindi ang kanyang pagmamakaawa habang nakatingin sa kanya, sumigaw siya ng mas malakas, sinasabing naghihintay na ang kanyang ina sa kanya at pakiusap ay palayain na siya, ngunit ang bantay ay hindi man nagpakita ng awa, nanatili lamang itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Biglang kumalabog at umugong ang buong pinto at mga rehas habang may sumisigaw at nag-uutos na buksan ito agad. Isang malakas na hampas at sigaw ang narinig, kasabay ng masakit na daing ng batang lalaki. Pagkatapos nito, narinig ang matinis at mapanghamong salita na tumutuya sa pangarap ng bata na makauwi. Sinabi ng bantay na hindi na mangyayari iyon at ang kanyang sariling mga magulang ang nagbenta at nagpaalipin sa kanya sa lugar na iyon. Sa gitna ng katahimikan matapos ang masakit na katotohanan, mahina at puno ng awa niyang sinabi na mamamatay na ang batang sumigaw kanina dahil sa sakit at hirap na dinanas. Iniling ni Chan Hanji ang kanyang ulo at pinayuhan silang huwag tumingin upang hindi nila lalong maramdaman ang bigat at sakit ng nangyari. Seryoso nagbabala si Chan Hanji at sinabi niya sa kanila na huwag na silang humiling at umasa pa ng anumang bagay, dahil kung ayaw nilang mapahamak at mapahamak tulad ng kasama nilang bata, kailangan nilang matutong manahimik at magtiis. Ang mga bantay ay patuloy na tinatapakan ang katawan ng batang lalaki, sumisigaw ang bantay at nagbabanta na upang makalimot na sila ng tuluyan tungkol sa kanilang tahanan, habang maririnig ang malakas na sigaw ng batang lalaki dahil sa sakit at naramdaman niya. Bumalik si Sorayang sa kasalukuyan, nakatingin siya sa ibabaw ng natutulog na tigre, malalim na iniisip at sinusuri ang nilalang sa ilalim niya, naintindihan niya at sinabi sa sarili na ang sentro at pinagmumula ng mahika ay malalim na nakabaon at nakatanim sa loob ng ulo ng hayop, at ito ang pumipigil at sumusupil sa kanyang tunay at likas na ugali at damdamin. Dagdag pa niya, naisip niyang nawala at nakalimot din ito sa kanyang sarili, at namuhay lamang bilang alipin at kasangkapan ng iba, katulad ng kanyang sariling nakaraan at kapalaran. Napuno ng matinding poot at awa ang kanyang puso habang nakatingin sa walang malay na hayop. Sa kanyang isipan, inamin niyang kaya niya itong patayin at wakasan ang buhay nito dahil sa lahat ng kasamaan at pinsalang nagawa nito sa utos ng iba, ngunit sa huli, nagpasya siyang huwag munang gawin iyon, at sinabi sa sarili na uunahin muna niyang putulin at alisin ang tanikala at mga kadena na nagtatali at nagpapasakop sa hayop na ito, bago pa man siya magpasya kung ano ang nararapat na gawin dito. Kasabay nito ay dahan-dahan na lumabas ang mga dilaw na likido sa bibig ng dambuhalang tigre. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, lumingon si Sorayang kay Dumpil at nagtanong kung mayroon ba itong gamot na panlunas sa mga pinsalang tinamo sa loob ng katawan. Mabilis na tumugon si Dumpil at iniabot ang gamot, tinatawag si Sorayang sa kanyang titulo bilang Batang Ginoo. Hawak ang maliit at gininto ang butil ng gamot, buong pagmamalaki at kumpiyansang sinabi ni Sorayang sa sarili na hindi siya nakaranas at nagtamo ng anumang panloob na pinsala at sugat, kahit noong nakipaglaban pa siya sa pangalawang guro ng tahanan ng espada. Sa kanyang isipan, binalik niya ang alaala ng pangyayari bago gumuho ang matarik na bangin, at sinabi sa sarili na sana ay hindi niya tinanggap at hinarap ang malakas na hampas na iyon, ngunit agad din niyang inamin at naisip na napakalaking kapalaran niya rin, dahil kung tinanggap niya ng buong buo ang lakas ng hampas na iyon, tiyak na hindi na siya makakalabas pa at makakaahon mula sa ilalim ng mga gumuhong malalaking bato.
Lumingon si Sorayang at nagpaalala kay Dumpil na ang dambuhalang pos ang iyon ay hindi madyay-gising sa mahabang panahon dahil sa bigat ng kanyang kalagayan, pinayuhan niya rin na iPad Alloy at ayusin muna ang kanyang sariling lakas at enerhiya upang lubusang gumaling at maging handang muli, ngunit matatag na sumagot si Dumpil at sinabing ayos lamang siya at walang dapat ipag-alala. Umiling si Sorayang at mariing tumutol sa sinabi ni Dumpil, at seryosong sinabi na hindi ito totoo at hindi pa siya lubusang maayos. Ipinaalala niya na ang huling labanan na kanilang kakaharapin ay magiging napakatindi, mabagsik, at puno ng panganib, kung kaya't kailangan nilang maging buo at malakas. Sa dikalayuan, makikita ang gumuhong kabundukan at nagliparang mga bato at alikabok, nagtatakang nagtanong si Dumpil tungkol sa sinabing huling labanan. Biglang umugong at yumanig ang buong paligid kasabay ng malakas na kalabog at pagguho ng mga bato mula sa matarik na pader ng bundok. Sa gitna ng kaguluhan at alikabok, seryoso at puno ng pagkamanghang sinabi ni Sorayang na buhay pa ito at may buhay pa rin. Nanlaki ang mga mata ni Dumpil at tumulo ang pawis mula sa kanyang pisngi habang nakikinig at nakakaramdam ng panganib, sa kanyang isipan ay matinding gulat at pagkabigla habang ang kanyang katawan ay kusang naghahanda sa anumang panganib na maaaring sumalakay anumang oras. Sa wakas, sa gitna ng nagliparang mga bato at alikabok, isang malaki at matigas na kamao ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng mga guho. Dahan-dahang umahan at tumayo ang Heavenly Tiger. Bigla siyang sumigaw ng buong lakas at puot, isang ugong na umabot sa buong kabundukan at tumago sa kalaliman ng lupa. Nakatingin ang Heavenly Tiger kay Sorayang ng buong galit at puot. Sa kabila ng banta at lakas ng kalaban, nanatiling kalmado at nakangisi lamang si Sorayang habang nakapatong ang kanyang katawan sa isang malaking bato, buong pang-uuyam at walang takot na nagtanong siya kung mahirap ba at nakakapagod bang hamukay at lumusot sa ilalim ng napakaraming bato at guho upang makalabas at makarating muli sa ibabaw. Dahan-dahan na lumakad at lumapit si Heavenly Tiger, habang mariing nagtanong kung ano ang ginawa at nangyari sa Hari ng Tigre, ang kanyang pinakamalakas at pinakamahalagang nilalang. Ngunit sumagot lamang si Sorayang nang maikli niya sinabi na pinatay niya ito at tinapos na ang buhay nito. Hindi nagpatinag si Sorayang at patuloy na nagsalita ng may kumpiyansa, at sinabing hindi ba halata at hindi ba malinaw ang dahilan, ipinaliwanag niyang ang hayop na iyon ang pinakamalakas at pinakamabisang sandata at kasangkapan ng Heavenly Tiger, at dahil doon ay walang alinlangan at tiyak na kailangan niyang patayin ito upang alisin ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Sa matinding gulat at galit, hindi makapaniwala ang Heavenly Tiger at sumigaw kung paano siya nang ahas at nagkaroon ng lakas ng loob na patayin ang kanyang nilalang. Sa matinding galit at hindi paniniwala, sumigaw ng malakas ang Heavenly Tiger at sinabi niya na walang katotohanan at kasinungalingan lamang ang sinabi ni Sorayang, kasabay nito ay mabilis at marahas siyang sumugod. Ngunit sa kabila ng mabilis na pag-atake, nanatiling kalmado at puno ng kumpiyansa si Sorayang, sa kanyang isipan ay matibay na desisyon at tiyak na sinabi niya sa sarili na sa pamamagitan lamang ng isang galaw at kilos ay makuha at mapapasa kanya agad ang kalamangan at pangunguna sa labanang ito. Sa isang iglap, sumugod si Sorayang ng buong bilis at lakas, habang ang mapulang liwanag at nakakatakot na enerhiya ay bumabalot sa kanyang buong katawan at kamao, buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang kapangyarihan at tinawag ang pangalan ng kanyang mahika, makadiyos na demonyong kidlat at puno ng lakas na kamao. Nagbanggaan ng buong lakas ang dalawang makapangyarihang nilalang, at ang bigat ng kanilang pagtama ay nagdulot ng matinding pagyanig sa buong paligid. Ang pulang liwanag mula sa lakas ni Sorayang at ang ginintoang ningning ng kalaban ay naghalo, habang ang lupa ay nagbitak-bitik at ang mga bato ay nagliparan sa lahat ng direksyon. Dahil sa lakas ng pagbangga, ang mga bato at labi ng lupa ay nagliparan at gumulong sa paligid, habang ang ugong ng pagtama ay umuugong ng matagal. Napaatras ng malayo ang Heavenly Tiger at sumigaw dahil sa sakit ng kanya kanan na braso. Sa kabilang dako, humihingal at puno ng pagkamangha na inamin ni Sorayang sa sarili na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan sa hampas na iyon. Gayunpaman, lalo siyang nagulat at namangha nang makitang hindi pa rin ito bumagsak, at sa kanyang isipan ay lalong lumakas ang kanyang pagkaunawa na ang kalaban ay higit pa sa inaakala niyang malakas at matibay. Sa kabila nito, nakita at naisip ni Sorayang na kahit gaano pa ito kalakas, tiyak na hindi na magagamit at mapapagalaw pa ng Heavenly Tiger ang kanyang braso dahil sa bigat ng pinsalang tinamon nito, ngunit biglang nagbago ang kanyang mukha at napuno ng matinding gulat at pagtataka dahil nakita niyang dahan-daang gumagalaw at bumabalik sa dati ang nasirang bahagi ng katawan ng kalaban. Lalo siyang namangha at nagtanong sa sarili kung ito ba ay paggaling at paghilom, habang nakatingin sa nangyayari, kitang-kita niya na ang mga buto at laman na nawasak ay kusang bumabalik at nagdurugtong ng kusa at mabilis, tila ba walang nangyaring pinsala. Dahan-dahang ngumiti ng nakakatakot ang Heavenly Tiger at puno ng paghamak.
Nagsalita siya ng may matinding pang-uuyam at galit, at tinanong si Sorayang kung iyon lamang ba ang kanyang kaya at lakas matapos ang lahat ng maingay at mapagmalaking salita nito, itinaas niya ang kanyang kamao na puno ng liwanag at lakas. Napuno ng matinding gulat at takot si Sorayang, at sa kanyang isipan ay buong pagkamanghang inilarawan ang kalaban bilang isang tunay na halimaw na walang katulad. Sa di kalayuan, si Dumpil ay nakatago sa pagitan ng mga gumuhong bato, nanunood ng tahimik at puno ng pag-aalala. Ang presensya ng Heavenly Tiger ay nagdulot ng matinding bigat sa buong paligid, at mula sa kanyang katawan ay kumakalat ang isang uri ng enerhiya na nakakapangilabot at nakakabawas ng lakas ng sinumang nakakaramdam nito. Si Dumpil, na nakamasid mula sa di kalayuan, ay puno ng pagkamangha at takot habang inaamin sa sarili na ang tunay at nakikitang lakas at anyo ng kalaban ay higit pa at mas nakakatakot kaysa sa mga kwento at alamat na kanyang narinig noon pa man. Habang nakatingin at nararamdaman ang tindi ng kapangyarihang iyon, na puno ng pag-aalinlangan at takot si Dumpil, sa kanyang isipan ay malalim na tanong at pagdududa kung kaya ba talaga niyang makipaglaban at makipagsabayan sa isang nilalang na nasa ganap at ibang antas ng lakas at kakayahan kumpara sa kanila. Bumalik sa kanyang alaala noong nang-uusap sila ni Sorayang, buong kumpiyansa at may kaunting pang-uuyam na sinabi ni Sorayang na buhay pa rin ang kalaban at malinaw na hindi ito basta-basta at madaling mamatay at matapos. Sinabihan niya si Goldie na bantayan at huwag talikuran ang natutulog at sugatang tigre na naiwan nila, pagkatapos ay lumingon naman siya kay Dumpil at sinabing sasama ito sa kanya patungo sa matarik na bangin kung saan nagmula ang lahat ng kaguluhan. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Sorayang ang kanyang obserbasyon at inamin na ang Heavenly Tiger ay tiyak na lalo pang lumakas at tumibay matapos nitong higupin at kunin ang buong lakas at buhay na diwa ng kanyang sariling alagad at tagasunod. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan at lakas, alam niyang hindi pa niya kaya at hindi pa siya sapat upang talunin ang ganitong kalaban. Humarap si Sorayang kay Dumpil at sinabi niya ng may katapatan at bigat na lubusan at matindi niyang kailangan ng tulong at pagtutulungan nito upang magawa ang kanyang nais at makaharap ang ganitong pagsubok. Tinitigan niya Sorayang at seryosong nagbabala si Sorayang, at sinabing sa gagawin nilang ito ay kailangang ilagay at itaya ni Dumpil ang kanyang sariling buhay at kaligtasan. Ngiti si Sorayang, at sinabing walang nakakaalam kung ano ang mangyayari at kung ano ang kahihinatnan. Dagdag pa niya, kung magagawa nila at maisasagawa ang isang bagay na kahanga-hanga at hindi inaakala, maaaring sakali at tiyak na ang kalangitan at kapalaran ay magbibigay sa kanila ng gantimpala at magandang resulta. Sumigaw ang Heavenly Tiger ng puno ng galit at hindi paniniwala, at muling nagtanong at naghamon kung talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob at ng ahas na patayin at tapusin ang buhay ng hari ng tigre. Sumagot lamang si Sorayang ng maikli, at sinabing hindi lamang iyon ang lahat at marami pa siyang ginawang bagay na hindi pa alam ng kalaban. Lalo niyang tinapala ng masakit na katotohanan ang Heavenly Tiger, at sinabing ang lahat ng mga kasama at tauhang dala at dinala nito bilang paghahanda at tulong ay lahat din namatay at nawala na. Sa matinding gulat at hindi paniniwala, sumigaw ang Heavenly Tiger at nabigla at hindi makapaniwala sa narinig. Buong ngisi at kumpiyansang ibinunyag ni Sorayang ang katotohanan na ang mga tauhang dala nito ay kasalukuyang nakikipaglaban sa angkan ng Tang. Idinagdag pa niya na tila labis na nagngangalit at puno ng galit ang mga kasapi ng nasabing angkan, at tiyak na hindi na sila makakaalis pa ng buhay mula rito. Hindi naniniwala at mariing itinanggi ng Heavenly Tiger ang kanyang narinig. Kalmadong niyang sinabi na sa kanya ang pasya kung maniniwala man ito o hindi. Lalo pang pinalalim ni Sorayang ang panghahamon, at may kakaibang ngiting ipinaalala sa kalaban na bago pa man ito mag-isip at mag-alala tungkol sa ibang bagay, ay mas makabubuting lingunin at tingnan muna nito kung ano ang nangyayari at kung sino ang nasa kanyang likuran. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ng Heavenly Tiger at napuno ng matinding gulat at galit habang napagtanto ang panganib na dumarating mula sa likuran. Mula sa itaas, mabilis na tumalon at matulin na umatake si Dumpil habang hawak ang kanyang espada. Mabilis na kumilos at umiwas ang Heavenly Tiger sa ataking patungo sa kanya, habang ang lakas ng atake ay nagdulot ng malakas na ugong at pagliparan ng mga bato at alikabok sa buong paligid. Matapos makaiwas at makabawi, muling humarap ang Heavenly Tiger at sumigaw ng may matinding paghamak at galit. Tinawag si Dumpil na isang hamak at maliit na daga na naglakas loob na sumalakay sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Sorayang at mabilis ding sumugod at sinuntok ang kanyang mukha, habang sumisigaw ng may pang-uuyam at hamon. Tinawag ang Heavenly Tiger sa pangalang parang bata at tinatanong kung saan ito nakatingin. Umatras ng malayo si Heavenly Tiger at mawala ng balanse dahil sa lakas ng suntok. Sa matinding galit at pagkamuhi, sumigaw siya ng mga salitang puno ng puot at paglay. Tinawag silang mga walang kwentang nilalang at mga supling ng kasamaan. Mabilis na umikot at sumugod muli si Dumpil.
Inatake niya ang paa ni Heavenly Tiger na hindi na nakareact sa mabilis ng kanya atake. Buong lakas na tumalon at umatake si Sorayang mula sa itaas habang nababalot ng mapulang liwanag ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, ibinuhos ni Sorayang ang kanyang buong kapangyarihan at pinalakas palalo ang nag-aapoy na pulang enerhiya na bumabalot sa kanyang paa, buong puwersa niyang ibinagsak ito pababa, tumagos sa hangin at humampas ng direkta sa katawan ni Heavenly Tiger, na nagpadala rito ng mabilis na bumulusok patungo sa pader. Ang bigat ng pagtama ay lumikha ng isang malakas na ingay, kung saan mabilis na bumulusok si Heavenly Tiger sa magkabilaang pader. Buong galit at kumpiyansang isinigaw ni Dumpil na nagtagumpay sila at naging epektibo ang kanilang pinagplanuhang pag-atake, ngunit seryoso at matatag lamang na sumagot si Sorayang, nagpapaalala na hindi pa tapos ang lahat at hindi pa ito ang wakas, dahil alam niyang hindi pa tuluyang talo at nawawala ng lakas ang kanilang kaharap. Mula sa ilalim ng usok at alikabok, dahan-dahang umusbong at tumayo ang isang dambuhalang anino. Puno ng galit at matinding paghamak na sumigaw ang Heavenly Tiger, tinatawag silang mga hamak at walang kwentang nilalang, mariin at puno ng puot niyang sinabi na akala ba nila ay matatalo siya at mapapahamak sa mga simpleng pandaraya at murang mga paraang iyon, kasabay nito ay may dugong tumutulo mula sa kanyang noo. Sa hindi kapani-paniwalang lakas, itinaas ng Heavenly Tiger ang isang napakalaki at mabigat na tipak ng bato na kasing laki ng isang malaking bundok, na tila ba ito ay isang simpleng bagay lamang para sa kanyang dambuhalang lakas, habang itinataas ito ng mataas, buong pagmamalaki at matinding kumpiyansang idineklara niya sa lahat, na siya ang pinakamalakas at walang kapantay na mandirigma sa buong timog, at walang sinuman ang makakahigit at makakatumbas sa kanyang kapangyarihan. Nakatingin lamang si Sorayang habang tumatawa ng mapait at puno ng matinding pagkamangha at paghanga, at sa kanyang isipan ay inamin na ang kaharap niya ay isang tunay na halimaw na walang katulad at nakakatakot, dagdag pa niya na halos mawalan siya ng sasabihin dahil sa nakikita niyang tibay at lakas. Sa isang marahas at mabilis na galaw, ibinagsak at inihagis ng Heavenly Tiger ang napakalaking bato patungo kay Sorayang at Dumpil, habang ang ingay ng paggalaw nito ay nakabibingi at humahawi sa hangin. Habang gumuguho ang malaking bato at nagkakalat ng mga piraso sa paligid, sabay-sabay na tumalon sina Sorayang at Dumpil sa magkabilaang panig para hindi mataam sa malaking bato. Sa gitna ng alikabok at ingay ng pagkawasak, mabilis na dumapo at huminto si Sorayang sa lupa habang nag-aalalang lumingon sa paligid, buong pag-aalala at galit na tinawag niya ang pangalan ni Dumpil at nagtanong kung ayos lang ba ito at nasaktan ba sa nangyari. Mula sa di kalayuan, malakas at matatag na sumagot si Dumpil at sinabing ayos lang siya at walang nangyaring masama. Habang nagpapahinga at naghahanda muli, biglang lumitaw mula sa likuran ni Dumpil ang dambuhalang anino ng Heavenly Tiger, na puno ng puot at nakakatakot na presensya. Sa mababa at nakakabinging tinig, sinabi niyang natagpuan na niya sila, habang si Dumpil ay nanlaki ang mga mata sa gulat at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil sa biglaang paglitaw ng panganib. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos ng Heavenly Tiger ang kanyang buong lakas at humampas ng marahas kay Dumpil gamit ang kanyang makapal at matigas na braso. Ang lakas ng pagtama ay lumikha ng matinding pagsabog ng hangin at liwanag, habang si Dumpil ay tumalsik ng napakalayo. At tumama ng malakas sa mga bato at pader, na nagdulot ng matinding pagyanig sa buong paligid. Nakadapa at hirap na umangat si Dumpil mula sa mga guho, habang ang ugat ng dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig, mahina at hirap na umungol siya dahil sa matinding sakit na nararamdaman, habang ang kanyang katawan ay puno ng pasa at sugat dulot ng pagtama. Sa kabilang dako, may naramdaman ang Heavenly Tiger na isang bagay na hindi niya inaasahan. Bigla siyang humalaklak ng nakakatakot at puno ng kumpiyansa, habang sinasabing alam niya at inaasahan niya ang lahat ng ito mula pa sa simula. Biglang sumigaw ang Heavenly Tiger ng buong lakas at puno ng tagumpay, ibinunyag ang katotohanang buhay pa rin at nabubuhay pa rin ang hari ng tigre. Sa isang sulok, dahan-dahang iminulat ng malaki at dambuhalang tigre ang kanyang mga mata na puno ng puot at lakas, umungol ito ng mababa at nakakatakot, habang unti-unting umaahon mula sa lupa at mga alikabok. Dahan-dahan tumayo ang dambuhalang tigre, sa harapan niya ay nakatayo si Goldie. Seryosong tinitigan ni Goldie ang dambuhalang tiger na nasa kanyang harapan. Habang ang dambuhalang tiger ay biglang sumigaw ng napalakas habang nakatingin ng matalim sa kanyang harapan.